Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Marcoleta, aarestuhin na umano ayon kay Cayetano. Pekeng Blue Ribbon, nilangaw kaya si Alan, nag-online selling na lang at Cayetano kinastigo ang kabalbalan. Tinawag na may problema sa utak at mic defensor, kakasuhan. Grabe mga kaibigan, yung Pekeng Blue Ribbon na inorganisa ni Mike Defensor, abay nilangaw lang. Paano kasi? Puro drama ang dala. Kala nila maloloko ang taong bayan. Maski nga itong si Piluka at Cayetano, hindi man lang sumipot sa kanilang maleta hearing. Kaya ang ginawa ni Cayetano, nag-online selling na lang. Kung ano-anong paratang, takot namang humarap sa katotohanan. Kaya naman, kinastigo ang kawalang hiyaan ni Alan Peter Cayetano at ang panloloko umano ni Mike Defensor. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Nilangaw yung Pekeng Blue Ribbon na pinagkalat ni Mike Defensor. Kaya naman, nag-online selling na lang itong si Cayetano at nilantad pa. Baka daw aarestuhin na itong si Marcoleta. Pakinggan po natin to, saglit lang to. Paulit-ulit sila, bantayan daw ako, baka daw padlockin ko yung Senado. Basically, pinadlock na nila eh. Wala namang gulo eh. Kung may nagrarally, peaceful naman sila doon. Kung may konting gulo, naayos. Pero bakit ganun na ang Senado? Because they're sending the message, huwag kayong lumaban sa amin. Pag lumaban kayo, kaso, kulong, hopefully walang patayan. But allow me to say all of this because we never know what the future, I have faith. Pero kung mangyayari po ngayon ay takot lang. So, tinatakot lahat. Okay? Pag lumabas yung mastermind, baka maging presidente si VP Sara. Maraming nagugutom dahil magulo ang pagnanakaw sa ating bansa. Ang kailangan ayusin ay mawala ang pagnanakaw. So let me sum it up, no? The Blue Ribbon Committee, habang yan po ay legitimately under sa grupo, we will support Senator Dante Marcoleta. He is under much pressure. Baka nga kasuhan na daw, baka labasan na ng warrant of arrest. Well mga kaibigan, kung aarestuhin man itong si Marcoleta dahil po sa reklamong plunder. Kaya nga mga kaibigan, di ba, may hold departure order laban dito kay Marcoleta at Defensor. Ayan So kung maaresto itong si Marcoleta dahil po dito sa issue at reklamong plunder at hindi dahil sa panggigipit ni Pangulong Marcos na ipinapakalat na naman ng grupong Cayetano. Meron po talagang lehitimong reklamo dito kay Piluka. Plunder, nakakahiya. Oo. Yung grupo ni Cayetano, saksakan po ng kasong plunder. Ay nako. Hindi niya magamit yung session hall or and then yung coordination sa labas, napakahirap po. Special session, we continue to discuss but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay. Ang style nila is hindi patahimikin yung media kung hindi guluhin, di ba? Tignan nyo yung sabihin lang, wag tawagin 18 Marines. Bakit? Hindi ba sila dating Marines? Hindi ba pati pag-retired tawagin? So naging bagman. Ang bagman po, yun yung taga-kuha mo ng pera, hindi yung taga-buhat ng pera. So yung mga bagman po, yun po ang sinusumbong nung 18. Hindi po sila bagman. Tapos ngayon, na lang, former employees of Zaldico. At yung mga media, sumusunod yung iba. So, ang Malacanang na pala nagdidikta how to describe a witness. No? Ako hindi ko dinidikta sa media. Kapal talaga ng mukha, mga kaibigan, itong si Cayetano. Gusto daw nila ng kaayusan, pero kabaligtaran. Sila nga itong panggulo sa Senado, mga kaibigan. Si Pangulong Marcos at yung mga kasamahan nila, lalo na itong mayorya sa Senado, nagtatrabaho. Pero yung amo nito, si Cayetano, yung si VP Sara Duterte, yun, puro politika. Pero hindi man lang niya kayang punahin. Di ba? Gusto daw nilang puksain yung korupsyon. Pero ayaw naman nilang pumirma sa report ni Lacson. Di po ba? Ang daming pang-uuto nito nitong si Cayetano. Ang gusto daw nila, sila yung mag-imbestiga, sila nga hawak doon sa Blue Ribbon Committee. Kaya ba, naloko na. Una pa lang, di ba mga kaibigan, alam na natin kung sino yung gusto nilang palabasin na mastermind. Di ba? Bukang bibig nila, lalo na itong si Piluka.
si dating Speaker Romualdez, tapos patungo kay Pangulong Marcos. Pero wala naman sila ni isang ebidensya. Ang testigo nila, walang iba kundi yung 18 Maleta Boys. Ay nako talaga, oo. Kaya naman mga kaibigan, kinastigo itong kawalang hiyaan at kabulastugan ni Cayetano. Pakinggan po natin to, ang tindi ni Sir Ronald Llamas. Hindi lang ito usapin ng kaplastikan. Hindi lang ito usapin ng hypocrisy. Hindi lang ito usapin ng kawalang hiyaan. Si Ninoy, no, ay naging simbolo ng struggle for human rights. Yes. Diba? Buhay siya hanggang mamatay. Si Alan Peter, naging simbolo ng tokhang. Diba? Sa United Nations, nung sekretary siya ng Foreign Affairs, Totoo. siya yung tigapagtanggol ng tokhang ni Digong. Narinig ko yung speech niya noong 2017. Nung taon na nag-submit ang Malacanang sa Supreme Court na nakapatay na sila ng 20,000 mahigit. 16,000 extrajudicially at 4,000 through legitimate daw na police operations. At after noon, sa mga interviews niya sa Al Jazeera, etc., siya yung nagsasabi na lahat ng napatay ay nanlaban. Diba? Diba? Kalokohan. Kaya talagang very iconic itong si Alan Peter. Tapos last month, binanggit pa niya. Anong sabi niya? Yung tokhang ay pro-human rights, di ba? Pro-peace, pro-life. Grabe. That was just a few weeks back. Imagine mo, tapos ngayon i-invoke niya si Ninoy, i-invoke niya yung EDSA, i-invoke niya yung laban sign. Tingin ko medyo may kailangan na ng therapy nito. Sir? Hindi na to usapin ng political tactics or strategy. Hindi na to usapin ng kawalangyaan. Usapin na ito ng problema sa utak. Alam naman natin na siya ay isang sociopath, ba? Nagko-quote ng scriptures, binabanggit ang pangalan ng Diyos, tinawag yung sarili niya na ambassador ni Jesus Christ. Kaya nga eh. Di ba? Ibang klase ito, ha? Alam naman natin, marami tayong mga walang hiya na mga politiko. Pero ito, walang tatalo rito. Walang tatalo. Suko na with a little dignity. Di ba? Suko na kahit man lang a modicum ng kahihiyan. No? Dahil bata ka pa naman, baka sakaling paglipas nitong moment na ito, ay pwede ka pang bumawi. Although ang tingin ko, kahit anong gawin niya, hindi na siya makakabawi. Totoo naman, di ba mga kaibigan, masakit lang talaga yung pagkakasabi ni Sir Ronald Llamas. Mukha naman talagang may problema na sa utak itong si Cayetano. At totoo, malabo ng manalo sa susunod itong si Caldero. Di po ba? Kahit anong gawin. Oo, kahit anong gawin nilang panloloko, wala na mga kaibigan, hindi nila kayang gawing uto-uto ang mga nakakaraming Pilipino. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na makabalik pa sa Senado itong si Cayetano? Pabor ba kayo na makabalik pa itong mga Duterte? O sa kahit anong posisyon sa gobyerno? Mantakin nyo mga kaibigan ang tindi ng panloloko sa taong bayan. Lalo na ngayon, itong panloloko na ginagawa umano ni Mike Defensor ay talagang may kalalagyan mga kaibigan. Kakasuhan umano. Pinag-iisipan po yan ng mga ibang senador. Lalo na po ito, si Senator Sherwin Gatchalian. Pakinggan po natin yung interview sa kanya. Ang tindi po neto. Sir, may pag-aaral ba yung Senate leadership kung may violations sina Mike Defensor dun sa pagsasagawa o pagpatawag pa rin? Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao, no? So kausap po si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yun, no? Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa niya. Totoo yan mga kaibigan, si Mike Defensor ang nag-post niyan mga kaibigan, siya yung nagpakalat. Dyan nga sa Peking Blue Ribbon Committee na yan. Yung hearing na yan, eto. Siya mismo, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na mga kaibigan, hindi kinikilala ng lehitimong mayorya dyan sa Senado. Mantakin nyo naman mga kaibigan, magkakaroon ng hearing sa labas ng Senado. Diba, kalokohan. Kaya siguro naisip-isip din, 'di ba, ni Marcoleta tsaka ni Cayetano na hindi na lang sumipot kasi nga nakakahiya. Wala mga kaibigan, peke.
Ay nako. Nag-announce, sir? Hindi ko rin alam kung bakit. Tingin ko, para lokohin ang tao at dahil pag naloko yung tao, tingin nila official yun. Any communication with Senator Marcoleta and Senator Pia about this, yung Blue Ribbon hearing supposedly? Wala pa akong ano. These past few days, I was busy doing all of the security aspects just to make sure na safe in building. Sir, this Okay, guys? related ba raw yan? The stabilization related? And may nakapakit baka daw may involved the religious group? May ganun po ba yun? Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na di-stab related siya. Yes. But I won't go into the details. But based on our conversation with them yesterday, possible. Well, for Sir, now. kamusta lang yung threat sa Senado, sir? Okay. Well, yesterday nagkaroon kami ng meeting with AFP and PNP, and they recommended to us to continue itong heightened security measures. I can't go into the details, no. But kasama ko si Senator Ping, si SP Soto. We met with SP Soto kasi ang chairman ng National Defense Committee. So we met with AFP and PNP para pag-usapan itong threats. No? Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. No? So tuloy-tuloy yung pag-collaborate at coordinate So, namin sa no kanila. committee hearings muna, sir? Para walang visitors? Ganun ba? This week wala naman nakaschedule na committee hearings. The weeks to come, sir? We'll take it week by week. No? Ginagawa ko every week, nagko-coordinate kami with the agencies. Si General Corpus last week nasa NICA and nasa NBI. So every week gagawin ko, I'll coordinate with this intelligence Then, agency. sir, meron po ng comprehensive SSI sa buong premises ng Senate? Yes, this is in preparation for tomorrow's special session and as well as yung security threat na nakukuha natin. So tuloy-tuloy yung aking coordination until malaman natin na wala nang ganitong threat or pwede na natin ma-manage yung mga ganitong And the threat. armed threat remains to be armed group na susugod sa Senado? Remains to be that? Kasama na rin yun. No? Kasama na rin yun. So ako, ang trabaho ko kasi is maging paranoid para maging safe ang mga empleyado, safe kayo lahat. No? So I'm doing this in order to make sure na safe ang mga empleyado natin at premises natin. So there's advisory Yes, continue yung validation ng mga security agencies natin. So kine-cross-reference din namin. That's why humingi ako ng tulong kay Senator Ping dahil obviously may ganyan siyang experience. And we all agree that let's continue to impose itong heightened security measures Sir, natin. may pag-aaral ba yung Senate leadership kung may violations sina Mike Defensor dun sa pagsasagawa o pagkatawag pa rin? Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao, no? So kausap ko si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yun, no? Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.